Bisan pa man ang Karkar na ila nga usa ka heritage city, dili ka na nagpasabot nga wala sila kapasigarbong mga gasa sa kinayahan. Tungod kay karon, we'll get to see the other side of the city. Siyempre, dinhi lang sa Suroy-Suroy, Karkar. Nakita nato ang dakbayan sa Karkar adunay daghang patigayon. Ug nakaingon ko nga dako kayo kini og natabang sa ekonomiya sa maong dakbayan. Nakatilaw sab ko sa lamian kayong Karkar's ampaw, bokarilyo, chicharon og lechon. Nga sigurado ko nga kung inyo kining matilawan, balik-balikan gyud ninyo. Nasayod usab kita nga ang mga Karkaranons usab gifted when it comes to art. Sa akong laag ini sa Karkar, daghan kog nasayrang mga interesting things nga nakapahimuot kanako. Like any other towns and cities here in the province, dili gyud na mawala sa listahan ang akong pagsuroy-suroy sa mga natagong bahandi sa lugar. Sa akong paglakaw-lakaw, nakabantay ko sa mga kabkad, nga bunda kayo dinhi sa ilang dakbayan. Kay numdum ko nga dinhigikan ang pangalang Karkar ug dinhisab gikuha ang ngalan sa ilang festival, ang Kabkaban Festival. So that is where Karkar is derived from. Kunya diha po na i-derive ang atong festival nga Kabkaban Festival. So gi-conceptualize na sa una nga kanang makadagyod ba sa kanang kuan sa Karkar. Na ma-mention nato ang Kabkad, so naa ang Karkar. May sad pagka-conceptualize sinuod kay puro bayag maayo sa dagan, maayo sad og produkto sa atong mga dancers, sa ato ang mga performers kay naka-award man sad, maka-award man gyud. Ang Kabkaban Festival usa sa mga highlight sa kapistahan sa Karkar. Matag bulan sa Nobyembre. Usa-usab ang Karkar sa mga top performers matag Pasigarbo sa Sugbo, Festival of Festivals, tungod sa ka-graceful musayaw sa ilang mga festival dancers. Dako gigamit ka ng kalipay, no, gawas sa anas kalipay, ang garbo sa gyud kay nakadaog. Out of the pila go to contingent, daghan go to kayo. Kunya last year kita may na champion nya, karon na second naman ta. Pero okay gyapon, at least naa kay dili malalim. Di man gyud malalim bisag masuod at top 10. Top 10 lang, no. Okay na kay ito nga premyo nato. Unsa pa inyong gihuwat? Tara, ug sayawon ta ang Kabkaban. Sayawon ta ang Kabkaban, ipasigarbo sa tanan. Sayawon ta ang Kabkaban, ang Santa Catalina ihalat ta aron magpadayon. Ang kalabuan na angkon sa Karkar. Sayawon ta. Samtang usab ako nagsuroy-suroy sa mga karaang struktura o mga balay dinhi sa Heritage City of Cebu, nakapangutan ako kung unsa usab kaha ang mga natural wonders nga naa makita dinhi sa ilang dakbayan. Wala ako muundang sa akong paglibot-suroy sa maong syudad ug nigahin ko og oras dinhi sa Barangay Bulinawan. Kay excited kayo ko makakita sa plantation sa Guso. Atong atuon karon ang Bulinawan Islet. Kana dili lang kay layo, duol ra gyud. Mo na to atong karon unsa ka to makita na pug diha. Tara. Sa dihang nagsuroy-suroy ko, akong gidiskubre ang ilang suksuok na paday sila angay pangay Kapasigarbo. Kato ilang plantation sa Guso o kato ilang islet. Pipila lamang ka minutos, naabot na namo ang maong islet nga napuno og mga mangrove trees. Nanagyud ta sa Bulinawan Islet. Since low tide man, mao na nga ang tubig taga dirira. But actually basta high tide daw kaning tanang mangroves nga ato nakita karon kay hapit daw or almost malapawan daw sa tubig. Unya since wala may sandbars nga ri, mao na nga puro gyud basa atong malakwan. But dili lang kay maura na ato makita diri napod sila fish cage nga nasa lagi culture nga bangus ug pugapog. Unya didto pud sa luyo ani nasa sila gi culture nga guso. Apan dili pa lang kita dinhi mohunong. Alright, manata silang islet ato na pud bisitahon ang ilang mga guso. Na daw dito atong tuyokon dali ra gyud kayo. Makasih boy.
Samtang nagsakay sa bangka, nakabantay na ko aning daghan kaayong naglutaw nga mga plastic bottles nga naka-attach sa PC. Unsa ka ang gamit niini? Kini di ay nagsilbing katayanan sa guso. Time pa, unsa man di ay ning guso? Ang guso usa kini ka klase sa seaweeds nga pwede kayo natong kaunon. Ug aduna sabtay makuha nga sustansya gikan ini. Karon atong tanawon kung unsa gi formation sa ning mga guso, kung managhan na ni sila or manubo na ni sila ngadto sa ilawom. Atong tanawon karon. Alright. First time to na ako makasuway nga mutan-aw sa ilang mga guso nga ingon ato day nga mutubo day nga i-float ra, butangan ra og kanang murag something plastic sa tumoy para mulutaw. Then na-amaze ko kay mutubo din sila di ay kung nindot ang current. Abi na ko kaning mga guso manggod kay mutubo ni mismo sa yuta or sa bus or katong sa mga bato sa ilawom sa dagat. Dili day ila din i-float, nya mutubo siya paubos. Yes, ako gitong gisama. I think more than 20 feet gito kay blue na kayong ilawom. Wa ko'y makita bisan gamay nga bato ubas. And tungod sa akong ka-amaze, ka-enjoy, wala ko gibati og kahadlok og nalingaw ko sa mga guso nga nanubo. In fact, ako po yung gitilawan. Kibaw ba mga suryan nga ang guso rich in iodine? Sa atong pagbalik, atong bisitahon ang langob nila dinhi sa Karkar. Ang Karkar adunay langob nga unique usab. Tara, ugubani ko ninyo o atong sayran ang istorya kabahin sa ilang langob. But before ta maabot sa atong destinasyon, kinahanglan pa ta mutungas ni ining bungtod. Padung ta karon sa Guadalupe Cave, mga 20 minutes daw nga lakaw. Mao na kailangan ta og tubig og uban pa para ni Galaxy. Dal tubig ya. Kauban usab na ako ang akong pet nga si Galaxy. Pipila lang usab ka minutos ug naabot na gyud ko sa maong langob. After 20 minutes, ato na gyud naabot. Mao na ang entrance sa Guadalupe Cave. Init ang panahon. Mao na. It's a good exercise kay manggawas itong mga excess fats sa atong lawas kay panington tag maayo. Let's go. Kasi boy, let's go. Sa pikas bahin sa cave, adunay usa ka dakong hawan. Siguro sa ako ang nakuhanan aning langob sa mainit Guadalupe, Karkar City. Nga anhi dinhi ang kadong mga katiguangan kining giingon nila nga superstitious belief, anhi sila mangita dinhi mga gamot. Hantod karon ani ag hapon magpabilin ng gihapon ng ilahang pagtuo sa mga katiguangan nga mangita aning mga gamot dinhi og ilahang isara itambal sa mga masakiton nga dili kaabot og medisina. Ang uban pang hibaw-an ako kadtong mga estatwa, mga santos ang kanang gidahan nila diri. Unsa may rason nga ilang gidala diri? Dili kay ko kakuha og unsay rason adto. Ang akong pagagpas ilahan siguro ibutang dinhi sigon sa simbolo nga ang pagtubo nga Katoliko. So pagkakaron napabatay mga santos nga makita diri sa sulod? Naay diri sa sulod dili na ta kakita naa sa gawas makita na to ang kadaghanang santos pero dili na insakto ang ilahang larawan. Naay naputol ang ulo, naay naputol nga mga bukton. Nabay mga turista or mga batan-on nga moari diri mosuroy? Sagad ang mga mahibaw-an na mo diri assess gamay mga tanod sa Guadalupe katong mga kanang estudyante nga anhi sila magkuha og kuan ilahang project mo kuan nila mag-research kanang mga mountain climbing maka-assess na mi diri kung ari mo agi sa barangay
Nasa mga mountaineers there or kanang mga batanon nga mag-campsite diri. Oo. Unsa man nga mga lakang nga inyong gibuhat, especially sa barangay kamo mga local barangay, di ba? Unsa mga lakang inyong gibuhat aron maprotektahan ang maong kinaiyahan kaning Ang langob? among lakang namo dire nga kami mga tanod pirmi og survey ni aning area nga Timberland haron nga mapakgang namo kadtong mga katawhan nga niya dinhi manginabuhi sa kalibutan. Pagpanguha og mga kahoy. Kahoy kaning langob, Oo. magkuha og ng mga Mga puspet. Oh, yes. Na-amaze ko dito sa sulod kay dako kayo halapad ang sud. Nga asinhawan gyud kayo niya, bugnaw kayo ang hangin kay musud-sud man, lapos-lapos ra man siya nga cave, nasa entrance, nasa exit nga to. So musud gyud ang hangin niya, bugnaw gyud kayo. Dili lamang kita mohunong dinhing dapita. Sudlon pa nato ang gitawag nilag tres, ang ikatulong part sa maong cave. Katong first nga langob nga atong gisudlang ganiha, dili pa to siya mao. Actually napay gitawag nila nga tres, murag ka ng level sa sulod sa maong langob. Tres meaning siguro ikatulong nga level. Kani patanel nanganta mo suong. Pero na namin nagunangad to, pwede na takabarog sa sulod. May mga taga-corner na mga lungag-lungag pare ano. Kamangunan kaayo. Mo nilang gingon nga patanel na nagkagamay ang lungag nga atong sudlon karon. Di ba? Kinsa may magtuo nga aduna sabday unique nga langob ang karkar. Aside sa cave, aduna sab spring dinhi sa Barangay Guadalupe. Mga surayan, ayan na mo kay bulong nganong daghang yung mga ligo dinhi. Tungod sa kabugnaw o katinaw sa tubig. Lingaw kayo tanawon ng mga bata nga nagbasa-basa sa mabugnaw nga spring. Ug kung kamo gusto mo experience sa kabugnaw sa mong tubod, anhinaw niya mo mga surayan. Dinhi lang gyapon sa Barangay Guadalupe, laing tinubdan na usab ang atong adtuon. Layo-layo usab sa nahimutangan sa mainit mabugnaw spring, ang tubod nga akong sunod gibisita. Gitawag kini nila dinhi og Kabadang Spring. Nadanigyud ko sa pagligo sa maong tubod. Nalingaw ko nga naglangoy-langoy sa mabugnang tubig sa Kabadang Spring. Dili lang ako ang nalingaw, hasta usab si Galaxy. Kaya nahuman naman kita sa pagbasa-basa, at tuon na nato ang Kan-asuhan Hardfield Dam. Ang Kan-asuhan Hardfield Dam napatungan sa mga bungtod dinhi sa Barangay Kan-asuhan. Nangangha ko sa akong nakita kay nindot kayo ang view. Aduna usab kini bridge aron makalabang ka sa pikas bungtod. Kini nga dam dako kayog natabang sa mga mag-uuma kay mao kini ang nagsilbing patubig sa kahumayan dinhi. Usa kini sa mga rason nganong nindot bisitahon ang karkar tungod sa maanindot nga talan-awon niini. According to National Irrigation Administration, kining Kan-asuhan Hardfield Dam is the second highest in the world and the first to be built in Asia. Wow! Mga suryan, another must-see in Karkar City, Kan-asuhan Hardfield Dam. And since nakakita naman gyud ta sa katahom sa Kan-asuhan Hardfield Dam, musaka na usab ta sa ilang gitawag og Kamari Hill. Taas-taas usab sa ako ng Kamari Hill. Apa no worries, kay accessible ra kini og sakyanan. Dili na kinahanglan gyud nga lakawon. Makita ang nindot kayo nga view sa dakbayan.
Presko kayo ang hangin ug hayahay kaayo ang palibot. Ang Camari Hills perfect gyud kayo sa mga batan-on, sa mga katiguangan nga gusto magpinitensya ngadto, magampo, mo relax, mo tan-aw sa view o mag-enjoy sa presko kayong hangin. Kung naka dito sa Tumoy, makaingon gyud ka, hinigtan-aw nimo sa palibot nga Karkar is nice. Daghan kayo kog nasayran kabahin sa Karkar. Dili lang kay puno kini sa kabilin. Abunda usab gini og mga gasa sa kinayahan ug mga mahigalawong katawhan. Daghan kog mga na-experience na dili basta-basta dinhi sa ilang dakbayan. Home to various colonial houses, delicious food and delicacies. The shoe capital of Cebu. Usa ka dakbayan nga aduna sa gasa sa kinayahan. Mao kana ang ako na diskubrihan dinhi sa syudad sa Karkar. Kung ako nalingaw sa ako pagsuroy-suroy dinhi, for sure, kamo usab. Anhinaw niya mo sa Karkar because Karkar is nice. Ako si Matt, hangtod sa sunod destinasyon dinhi lang sa to programa nga para gyud nato mga lagan. Nga ganahan og hilig kayo mag suroy-suroy. I would like to thank SM Department Store and Coco Republic for my outfit. Mga Suryan, like us on Facebook and follow us on Twitter. To all our televiewers, no, all over the world and all over the Philippines, as well as all over the province of Cebu, to come visit and see the beautiful city of Karkar.